Kaya daw yung matanda na. Wala na. Tulala na kayo. No? Na marami ko natututunan sa kids ministry, kaya doon ako nagtuturo ako doon. Anong isda yung matanda na? Wala. Daya, sinabi. Tinapos na Century tuna. Anong hayop daw yung laging may sakit? Dami kang matututunan sa mga bata. Alam nyo, yung hayop na laging may sakit? Aso. Aw. Corny, no? Pero bumibenta. Tawanan eh. Amen, praise the Lord. Sige. Ako, I'm blessed. Ayoko ma-stress. 1, 2, 3. Ako, I'm blessed. Tingin ko nga, ayaw niyo ma-stress. Ako, I'm blessed. Ayoko ma-stress. Amen, kitang-kita. Amen, praise the Lord. So, lagi natin i-declare sapagkat yun yung katotohanan ng buhay na tayo pinagpala ng ating Panginoon. Amen. So ako'y nagagalak. In behalf of Pastoral Leonora, puri ng Panginoon at nakita-kita na naman tayo. It's indeed a privilege na magkatagpo-tagpo tayo rito no, sa umagang ito. At kami galak na galak. Pag Saturday kami excited na makadalo dito dahil makikita na naman namin na nagagandahan, nagwawapo ang anak ng Diyos. Tingnan mo nga, maganda yan, nagwawapo. Sabihin mo, hi millionaire. Pag millionaire, gumaganda ang ite. Amen? Every gising is a blessing. Totoo naman, no? Every gising is a blessing dahil marami nang hindi nagigising. Itong mic natin ayaw makisama. Amen? Bigay ko yung baterya. Okay, so 2025, the year of breakthrough. Okay, yung mic talaga bumibigay. Yung may siguro yung balik. Salamat, Brother Manuel. Okay, 2025, the year of breakthrough. Ito yung ating theme for the year. Meron na bang breakthrough sa buhay? Amen. So yun yung ating pinag-aaralan. Ephesians 3:20, yung ating verse. His power that is at work within us. Kaya tayo may breakthrough kasi yung kapangyarihan ng Diyos nasa atin. Amen. Nung tinanggap natin si Kristo, natin yung kapangyarihan, yung kabutihan, yung pagmamahal ng Diyos, nasa atin yan. Amen. So I'm sure there will be a breakthrough in our life. Why? Because the Spirit of the Lord is within us. Diba? Sabi nga that the Spirit of the Lord is within us. Amen. Okay, so ito yung team ng 25 March, the God of Breakthrough. Ito yung ating pinag-uusapan. And today, ang tanong, yun yung ating team. Ang tanong, may breakthrough ba ako sa buhay? When you say breakthrough, nag-break ka sa kahirapan, nag-break ka sa karamdaman, nag-break ka sa problema, and you go through to a year of blessing, to a month of blessing, or a year of a life of blessing. You break from poverty, you break from sickness, you break from whatever negative things na nangyayari sa'yo, and you go through life's blessing. Bakit? Ay, pinapala ng Diyos. Ephesians 6:1-3. So may breakthrough ba ako sa buhay? Tingin mo katabi mo kami breakthrough sa buhay. Yung iba parang, kaho. Amen. Ito yun yung tanong natin. Lagi natin dinideclare. Last week ko, yun yung team ng, sabi ng ginamit kay Brad Iman, the better covenant. To experience the better covenant, yun yung tanong eh. Yes, the Bible said so, but are we experiencing it? Kasi oftentimes, we base our breakthrough sa ating kalagayan. Nagkaka-breakthrough ba ako? Hirap-hirap namin. Nagkaka-breakthrough pa ako eh. Wala nga kami maisaing. Nagkaka-breakthrough ba ako? Ang tinapos ko, grade 1 lang ang tinapos ko. No read, no write. Tumatawa, tinabot yung kantang yan. Tumatawa. Yung iba hindi nila inabot, parang ako. Joke lang. Amen. May kantang ganun eh. Amen. We base our breakthrough on our education. Ay, hindi ako makikita maganda buhay kasi grade 2 lang kami, high school lang kami. Samantala yung mga kaibigan ko, college, graduate, nag-masteral, nagdo-doctorate. Hindi magiging breakthrough ang buhay namin because of our education. Iba naman, kakayanan, mahina ako, BO ako. Yung kuya ko na lang matalino, pero ako mahiyain ako. Iba naman yung pamilya, yung aming apelidong Sobel, Ayala, Mondragon, yan. Meron pa ritong ganon. Amen? So, kaya may breakthrough ka kasi alam mo yung pamilya mo, mga sinasabing pamilya. Apelido ko, Dakoy-koy, mga ganon, diba? Hindi ko sinasabi, ano lang yun. Hindi ko sinasabing masama yung apelido mo yun. So, you base your breakthrough sa yung pamilya. Amen? Naalala ko yung pangalan, napakaganda eh, Tiburcia Immortal. Gusto yung pangalan niyo.
Amen. So, naku pa, magiging maganda ba ang buhay ko? Pangalan ng pinangalan sa akin ng nanay ko, Deborsia Ibornal. Amen. Okay, nakaraan mo, hindi nyo lang alam, hindi magiging maganda ang buhay ko kasi consequences to ng ginawa ko noon. Adik ako, nagsinungaling ako, meron ako mga ginawa na hindi maganda. Bulok ang buhay ko. O yung edad ko, paano ko makakapag-breakthrough? Pastor, 50 na ako. Paano gaganda ang buhay ko? Hanggang dito na lang ako, 60 na ako eh. Doon ba natin binibase ang ating breakthrough? Edad, nakaraan, kalagayan? Amen? Tignan niyo to. Ano sa nakikita niyo? Kita ba? Yung nasa kapalad niya? Buto. Buto. Tandaan natin, oh. Ang buhay natin parang buto. Tayo yan. Tayong buto. Ang tanong lang naman, kaninong palad yung buto na yan? Walang pakialam yung buto na yan kay matanda, kay pamilya mo, apelyido mo. Kung nasa kamay ka ng Diyos, tutubo ka at yayabong. Amen? Walang kinalaman ng edad, walang kinalaman ng pamilya. Ang tanong, yung buto na yan, nasaan? Sino humahawak ng butong yan? At sabi ko nga, yung buto na yan, pwedeng maging malaking puno kung humahawak niyan Panginoon. Amen? So walang edad-edad yan, walang usapan yan. O nakikita niyan, ano yan? Malaking bato. Kung nakikita mo mukhang bato ang buhay mo na walang progreso, na wala na, nandito na lang kami. Ang tagal-tagal ko na rito sa Barangay Kaisyo. Andito na kami, butas ang butong namin, napuputulan kami ng kuryente. Yung mga anak ko, kala ko sila ang kinabukasan ko, pero hindi pala. Para na lang kaming bato na naghihintay ng kamatayan. Nagkakamali ka pa rin. Yung batong yan, pwedeng maging magandang structure. Ito yung Pieta. Ginawa yan, Leonardo DiCaprio, Da Vinci. Ginawa yung Pieta na yun, napakagandang eskultura na nagmula sa isang bato. Kung ang lumilok sa'yo, Panginoon, gaganda buhay. Walang kinalaman kung bato ka o buto ka. Katabi mo kung mukhang bato o mukhang buto. As long as yung may hawak ng buhay mo, Panginoon, gaganda buhay. May breakthrough ka. Amen? Walang kinalaman ng edad, walang kinalaman ng pamilya, walang kinalaman ng edukasyon. Ang breakthrough mo nasa kamay ng ating Panginoon. Amen? Ang sabi dito, huwag kung saan-saan ibasa yung breakthrough ng buhay, kundi sa Panginoon na nagbibigay ng buhay na may hawak ng iyong buhay. We declare we are Christians. Kanina ang sarap ng kantahan. Talagang nararamdaman mo yung banal na spirito. Here I am to worship. Sino wino-worship mo? Panginoon. Hindi mo na wino-worship yung edad mo. Hindi mo wino-worship yung kalagayan mo. Wino-worship mo yung Panginoon Diyos na may likha ng langit at lupa. As long as you're a Christian, hanggang wala na yan, tuloy-tuloy na yan, may breakthrough ka sa buhay. Amen? Tignan lang natin paano natin mararamdaman. Kilala niya, hindi masyadong kita eh. Kita ba? Si Paring Harland. Alam niyo si Paring Harland? Sikat yan eh. Kilala niyo yan eh. Munti ka na nga tayong mapunta doon sa isang kainan yan. Yan si KFC. Si Colonel Harland Sanders. Siya ang founder ng KFC. Alam niyo, kailan siya nag-start maging KFC? 62 years old. Mahirap yan. Ang dami niyang trabaho, ang dami niyang pinagdaan ng hirap, tanggal sa trabaho. Alam ko, namatayan pa yata ng asawa yan, hindi ako nagkakamali. Basta hindi maganda yung buhay niya. At nung siya ay retired na, sabi niya, ayoko matapos ang buhay ko ng kahirapan. Yung kanyang recipe ng manok, sinubukan niya ibenta after so many rejection. Merong isang tindahan, sige nga, subukan ko yung recipe ng manok mo. At doon nagsimula ang KFC. At ngayon, hanggang ngayon may KFC. Kailan siya nagsimula? 62 years. Tignan mo kaya tabi mo, 62 years old na yan. Ano ibig ko sabihin? 62 years old nagsimula siya. Nung namatay ata siya, parang 70 or 80, bilyonaryo. Amen. So walang kinalaman ng edad at edukasyon. Lalo na tayo ay may Panginoon. So walang kinalaman yan. Ang tanong lang, sinong kamay ang mahawak sa iyo? Kaya smile. You're still alive. Buhay ka pa, kapatid. Maraming pwedeng magbago sa buhay mo. Sa isang igla, pwedeng magbago yan. Naalala ko, no offense men sa akin mga kaklase. Karamihan, hindi lang naman kaklase ko, marami. Naalala nyo yung mga, nung high school kayo, ito si ganito, magiging scientist. Ito si ganito, magiging engineer, di ba? Kasi nakikita nyo, magagaling. Pero nung nagre-reunion, yung mga bugoy-bugoy, yun yung mayaman. At yung mga valedictorian, salutatorian,
Ordinaryo lang. So, ibig sabihin, wala rin sa edukasyon, wala sa talino. Lalo ka na. Sino may hawak sa'yo? Panginoon. Amen? So, we can have a breakthrough in our lives kung talaga lang natin panghahawakan. Amen? Sabi sa Romans 12:2, do not copy the behavior and the customs of this world, but let God transform you into a new person. New person, ibig sabihin walang age limit. Hindi sinabi dyan na magta-transform ka pag 16 years old ka lang. Magta-transform ka pag 20 years old ka lang. Ang sabi niya, into a new person, walang age limit yan. Kahit kanyo ngayon, pwede kang baguhin ng Panginoon. Into a new person by changing the way you think. Yung pag-iisip mo, ano ba isip mo? Hanggang dyan ka na lang ba? Hanggang dito na ako, mamamatay na ako dito. Hindi. Baguhin mo isip mo, then you will learn how God's will is for you. Good, pleasing, and perfect. So you have to change your mind first. You have to change Romans 12:2, di ba? Baguhin mo yung isip mo. Kung ganyan na lang ang isip mo, ganyan ka na lang. Pero kung hinayaan mong baguhin ang isip mo ayon sa kalooban ng Panginoon, makikita mo yung kalooban niya. Good, pleasing, and perfect. Sa Tagalog, huwag kayong makiayos takbo ng mundo. Sa halip, hayaan ninyo baguhin ng Diyos ang inyong pag-isip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban sa gayon. Magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod ng ganap at kalooban ng Panginoon. It's all in the mind. Kaya ito pag-aaralan natin, bakit ako may breakthrough sa buhay? Hindi sinabing paano. Ang sabi dyan, bakit? So, ibig sabihin, every one of us here has the capacity to have a breakthrough. Lahat tayo may breakthrough. At hindi ako magugulat isang araw, makikita ko, may mga engineer sa Antilla. Mata mo, may nag-amen siya agad. No? O kaya may supermodel na ako. Diba? So, hindi ako magugulat isang araw. O kaya may doktor ako. Diba? Ano ba gusto ng dalawang bata? Amen? Hindi ako magugulat. Amen? Baka may president Santillan pa, president ng Hope Owners, di ba? Presidente pa rin. Amen. So, hindi ako magugulat. Yung mga anak ni mga apo ni Ate Ditas, hindi ako magugulat. Parang isa doon, maging teacher ng college, professor at professora. Hindi ako magugulat. Why? Because every one of us has the capacity to breakthrough in our life. Why? Because we have Jesus. Amen. Ulitin ko hindi ito prosperity teaching. Lahat merong verse sa Bible. Okay? Unang-una, why ka may breakthrough? Kasi binigay ng Diyos yan. God had given it. Ano sabi sa Psalms 23:1-2? Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako Sino nagkukulang? Pag nagkulang ka, baka hindi si Yahweh pastol mo. Ang usapan dyan, ang premise, si Yahweh ang pastol mo. Kasi pag si Jesus ang pastol mo, hindi ka magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa lunti ang pastolan. Ano yung pinapahimlay? Bibigyan tayo ng kapahingahan. Pinapahimlay At hindi lang pinapahimlay ka sa tabi ng riles, pinapahimlay ka sa luntiang pastulan. Ibig sabihin, maayos, maganda. Pag sinabing berde, di ba maganda yan? Yung mayaman, di ba? So doon ka niya pinahihimlay. Hindi niya sinabing humimlay ka. Pinahihimlay. He himself has given you proper rest. Ano pa? At inaakay. Pinoproteksyonan ka niya sa tahimik na patisan. Ang premise, sino ang pastol? Si and we claim we are worshiping God. So, ibig sabihin, si Jesus ang ating pastol. At pag si Jesus ang ating totoong pastol, hindi tayo magkukulang, pinahimlay tayo sa luntiang pastulan, at inaakay niya tayo sa tahimik na batisan. Kung si Jesus talaga, ha? Okay, Psalms 39:19. How? Ano yung sumunod? Abundant are the good things that you have in store for those who fear you. Sabi dito, grabe, abundant. Pag sinabi mo marami, hindi lang pera yan. Siksik, liglig at umaapaw, lahat na magaganda. Ang tanong, may takot ka ba kay Lord? Kasi ang premise, ang pinag-uusapan dyan, yung may takot kay Lord. Amen? Kung may takot ka kay Lord, abundant of good things, maganda. Hindi sinabing walang pangit na magaganda. Ang sabi, mas maraming good things. Amen? Ang usapan, may takot ka ba kay Lord? So kanina, ang una, dapat si Lord yung pastol. Pangalawa, may takot ka kay Lord. Nakita nyo, ang nagbibigay ng breakthrough, si God. Hindi tayo. Yes, kailangan natin kumilos. Hindi ito usapang huwag tamad. Hindi, sabi sa Bible, may abundant of good things, hindi na ako magtatrabaho. Hindi ganun. You go with your way according to the will of God, and then God will give you the desires of your heart. Psalms 37:4, di ba? Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Ang linaw-linaw.
Alam niyo, ang Panginoon, hindi siya sakim eh. Napansin niyo? Ang gusto lang niya, unahin mo siya. Kasi pag inuna mo siya, sigurado magiging, gusto niya, nandun ka sa tamang daan. Amen? Hindi sa dating daan, sa tamang daan. Amen? 2 Corinthians, ito na. And God is able. Pag sinabing able, kaya ni Lord. Ano yung kaya ni Lord? To bless you. Sa Ephesians 1:3 nga, di ba? He have given us blessing na. Pero dito sa 2 Corinthians, to bless you, ano rin yun? Abundantly. Ano sa Tagalog na abundantly? Ano abundantly? Siksik, liglig at tumaapang. Di ba? So that in all things, at all times, sa lahat ng pagkakataon, having all you need, will abound. Inulit pa yung abound. Abundantly na abound in every good work. Ibig sabihin, payayamanin ka ng Diyos para makagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo. Amen? Hindi ako nagtataka bakit lumalaki ang CCF. Karamihan lahat nun, milyonaryo, at saka, ano ba pangalan nito? Mga negosyante, giver sila. Doon wala silang oras ng offering. Kung di ako nagkakamali, nandun yung mga offering baskets, bahala kang maglagay. Hindi sila binalo. Pero nakita nyo yung churches nila, talagang yumayan. Bakit? Kasi ginagamit nila yung kayamanan nila para humayo ng humayo. Amen? So, ang premise, ulitin ko, payayamanin ka ng Lord pag ang isip mo hindi lang sa'yo. Pag ang isip mo tumulong sa kapwa, pag isip mo maihayag ang mabuting balita ng kaligtasan, lalo ngayon, kailangan tayo ng mundo. Nakita nyo, nagkakagulo. Nakita nyo, sabi nga nila ngayon, para raw tayong bumalik sa panahon ng Hapon, may makapili eh. Sinong kailangan nila? We are the salt and light of the world, of the earth. Diba? Payayamanin tayo ng Diyos kung gagawa, kung ang kabutihan ng nasa ating puso at isipan. Amen. Tingnan natin ha. Ano raw yung English ng abound? Ang Greek, periseo. Ang ibig sabihin niyan, abundant, increase, better. So ibig sabihin, pag siksik, liglig at umaapo talaga, yung gustong ibigay sa ating Lord, provided that your heart is into His mission, that your heart is into His ministry. Mga kapatid, ang gawain hindi lang Sunday. Ang gawain talaga, lifestyle. Amen? Eh di pastor, di na ako magtatrabaho. Hindi sinabi huwag kang magtrabaho. Pero dapat yung ginagawa mo para sa kabutihan ng Diyos. Meron na ba nakapag-share sa trabaho? Meron na ba nakapag-share sa kapitbahay? Meron na ba nakapag-share sa school? Amen? Pati mga nanonood dyan. Kung ang buhay mo, ang puso mo nasa gawain ng Panginoon, maniwala ka, magugulat ka, dumarating ang blessing sa iyo. Amen? At alam ko, napatunayan nyo na yan, yung mga ginagamit talaga ng Panginoon. Ulitin natin 2 Corinthians, KJV version, King James. And God is able to make all grace. Sabihin, biyaya talaga eh. Yung biyaya raw mag-a-about toward you, that you always have all sufficiency in all things abound in every good work. Paggawa ng kabutihan. Talagang yung biyaya nasa iyo. Yung biyaya niya, umaago sa buhay mo. Pag ang isip mo, paggawa ng kabutihan. Tanong, yung mga worker, nararamdaman niyo ba yung breakthrough sa buhay niyo? Nararamdaman, di ba? Kasi bakit? Kasi yung puso mo, magamit ng Panginoon. Hindi para sa iyo lang. Yung oras mo, hindi lang para sa iyo, kundi para sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, challenge ko kayo. Give some time. Kung talaga hindi mo pa kaya, konting oras, mag-share ka lang. Mag-share ka sa kakilala mo. Yung pag-pray mo, Lord, sino gusto mong sharean ko? Pakita nyo ang pagkilos ng Lord sa buhay nyo. Amen? Sabi dito, magagawa ng Diyos pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangailangan. So, ibig sabihin, yung sahod mo, yung kinikita mo, hindi lang para sa pangailangan mo, kasi higit eh. Higit sa pangailangan mo, higit sa needs ng bahay mo, upang sumagana kayo para saan? Mabuting gawa. Ulitin ko, kaya kang payaman ng Diyos kung ang buhay at puso mo nasa paggawa ng kabutihan. Yun yung premise. Kasi binigay ng Diyos na lahat yan eh. Amen? Yan nga, tandaan natin, may breakthrough ka dahil kaloob ito ng Diyos. Hindi ito dahil sa'yo. Hindi tayo magaling, hindi tayo matalino. Magaling ang Diyos na sinasamba natin. Amen?
Okay, imputed. Ano ba yung imputed? Sa Tagalog na imputed? Pinutulan. Imputed yata yun. Ang imputed, sabi dito, the verb impute is used to proclaim the gospel by His undeserved favor. God the Father sent His only begotten Son. Sino yun? Jesus. To join the human race to become the second Adam and Israel's Messiah. God imputed all of your sins. Ano ba yung imputed? And sinfulness against Jesus of Nazareth. And God imputed the righteousness of Jesus. Alam ko, dinaanan din ni Brad Emmanuel yan. Yung imputed pala, yung kasalanan mo, binigay kay Jesus. Yung kalokohan mo, binigay kay Jesus. Yung kabutihan, yung righteousness, yung katwiran, binigay sa atin. Pinagpalit. Sa Tagalog, swap. Yung pala yung imputed. Yung pangit, yung kasalanan, yung pagbabayad kay Jesus, yung magandang bagay sa atin. Tignan mo yung katabi mo, kami magandang bagay na nasa buhay niya. Amen? Okay, so tignan natin ulit, 2 Corinthians 5:20. And God made Him, sino yung Him? Si Jesus had no sin to be sin for us. Siya yung naging kasalanan. Siya nagbayad ng lahat. So that in Him, si Jesus ulit, we might become the righteousness of God. Ito yung verse 2 Corinthians 5:21. Siya yung nagbayad ng kasalanan na hindi naman niya ginawa. Pero yung meron siya, ibinigay sa atin. Kaya nga pagpasok natin sa langit, hindi niyo makikita si Wendell, hindi makikita si Joby, hindi makikita si Emmanuel. Ang makikita, si Jesus. Amen? Ang sasabihin lang sa atin, well done, my good and faithful servant. Amen? Sino rito naniniwala biyaheng langit magsabi ng amen? Amen. Yung iba, saan kay biyahe? Kubaw. Amen? Sabi nito, wala kang ginawa, pero may breakthrough ka dahil sa ginawa ni Kristo. Ang gumawa talaga, hindi tayo. Si Kristo. Kaya lagi mong sabihin sa sarili mo, ang kinin mo yung breakthrough dahil hindi naman talaga ikaw may gawa niyan si Jesus. Amen? Madalas, we quit breakthrough sa ating past mistakes. Ito nga, kaya wala tayong pagpapala kasi lagi mo sinasabi, ganito na lang ako, ganito na lang ako kasi hindi ko tinapos yung high school ko. Kasi hindi ako nakinig sa ate ko, sa nanay ko, sa ate ko, nag-asawa ako agad. Hanggang dito na lang ako kasi utu-utu ako. No! Pag ikaw may Kristo at tinatanggap mo talaga may Kristo ka, sabi dito, may breakthrough ka. Ito tanong, may breakthrough ka pag gumagawa ka ng masama? May breakthrough kaya ako, pastor, kasi gumawa ako ng masama? Tingnan natin yan. May verse. Sabi ko sa inyo Sabi niya, naalala ko si Bishop the verse is the voice of God. Sa kaya dapat lahat may verse tayo. Sabi sa 1 Kings 15:1-5, let me read it to you. Nung ika-18 taon ng paghahari sa Israel ni Jeroboam na anak ni Nebat, naging hari naman ng Huda si Abiam. So, hari ng Juda si Abiam. Sino si Abiam? Na anak ni Rehoboam kay Maaka, na anak ni Absalom. Sino si Absalom? Anak ni Solomon. Okay, Solomon nga ba? Okay, 3 taong siyang naging hari sa Jerusalem siya nanirahan. Sumunod siya sa masasamang halimbawa ng kanyang ama. Okay? Anak ni si David, anak ni David si Absalom. Tignan nyo kung sino mali sa atin. Kung sino tama sa atin. Okay. Sumunod siya sa masasamang halimbawa ng kanyang ama. So, ibig sabihin, masama itong si Abiam. Ninuno niya si Haring David. Ayan At hindi sa halimbawa ni David na kanyang ninuno. Hindi siya naging tapat kay Yahweh na kanyang Diyos. Okay, masamang tao si Abiam? Oo, hindi. Oo. Tingin nyo, pagpapalain ng Diyos siya. Tingin nyo. Gumagawa ng masama Okay, sige, tingnan natin Kasi ang premise, lagi nating iniisip, hindi ako yayaman. Hindi magiging maganda ang buhay ko. Parusa ng langit sa akin to. Nanloko ko ng kapwa. Hindi ko sinundo yung magulang ko, nag-asawa ko agad. O kaya, nanloko ko ng tao. Marami ko nasaktan, kaya hindi na ako pwedeng pagpalain ng Diyos. O tingnan natin, ito si Abiam. Ano sabi? Masama! Tingnan mo katabi mo kung masama. Tinignan niya. Okay,
Gayon man. But, kasi gusto ko ito eh. Ano yun? Basta yun yun. Yung kabila, hindi ito yung karugtang dapat. Alang-alang kay David. Ang kanyang angkan ay pinatili ni Yahweh na naghari sa Jerusalem. Ibig sabihin, hindi sila pinatay. Tuloy-tuloy pa rin, naging hari pa rin, pinagkalooban siya ng anak na lalaki na halili sa kanya at iniyatan sa kaaway ng mga Jerusalem. Nandun ang proteksyon ng Diyos, nandun ang mag-iingat ng Diyos, hindi sila pinatay ng Diyos, kahit gumagawa sila ng masama. Bakit? Ginawa ni Yahweh sapagkat pawang matuwid sa Panginoon ang gawa ni David. So hindi pala talaga basihan, gumawa ka ng masama. Okay, huwag kayo gumawa ng masama. Hindi sinabi ngayon. Ang sinasabi lang natin dito, yung nakaraan natin, tapos na yon, past na yon. Pero wag nating siksik sa isip natin na hindi tayo pwede magka-breakthrough dahil nakagawa tayo ng kasalanan. Si David yan, okay. Sino nasa puso natin? Jesus. Sino meron tayo? Let's see. Sino mas mataas? Si David, si Jesus. Si Jesus. Matthew 3:17. And the voice from heaven said, "This is my son, whom I love. With him I am well pleased." Kanina natutuwa si God? Kay? Asa si Jesus? Nasa atin. Natutuwa si Jesus sa katabi mo. Tignan mo, natutuwa si Jesus. Hindi nakikita ng Lord yung ginawa mo noon. Na nakikita ng Lord, sino meron ka ngayon? Kaya may breakthrough ka, kapatid. Amen? Sabi dito, mahaba-haba ko. Therefore, since we have a great high priest, Jesus, the Son of God, hold firmly on the faith. Talo na tayo. Let us approach God's throne of grace with confidence. Lumapit ka sa Diyos nang hindi ka kinakabahan. Humingi ka sa Diyos nang hindi ka nag-iisip na nagawa mo kasalanan. Bakit? Bagong tao ka na ngayon. In Christ, we are a new creation. The new has gone. The new has come. The old has gone. Wala na yung dati. Wala na yung dating Wendell, wala na yung dating Leonor. Ang meron na, si Kristo na. Oo, nagkakamali ka pa rin ngayon, pero ang nakikita na sa iyo si Jesus. At pag nakagawa ka ng kasalanan ngayon, ang bigat. Sino rito hindi nabibigatan pag nagsinungaling pa? O may nagawang kasalanan? Diba parang, bakit ang sakit ngayon? Bakit dati, nagmumura ako lagi, Philippine Island, okay lang. Ngayon, pag nakapagsabi lang ako na hindi maganda, parang bigat-bigat na. Sino nabibigatan pag nagmumura pa? Wala na nagmumura, praise the Lord. Yung pag nakagawa ka ng kasalanan ngayon, ang bigat ng kalooban mo. Sino mo yung bigat pa kalooban pag nakagawa pa ng mali? Parang ako na lang yata. Parang pastor, ikaw na lang nakagawa ng mali. Amen? Then let us approach God's throne with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in time of need. Pag magkailangan ka, mag-pray ka, huwag kang mahiya. Hindi na mag-pray kasi nakaraang ko, bulok ako. No, lapit! May Kristo ka ngayon. May breakthrough ka kasi may Jesus ka. Amen? Yung kabutihan ni Jesus nasa iyo. Yung privilege ni Jesus nasa iyo. Yung kasalanan mo, pinako na sa krus ng Kalbaryo. Amen? Wala na yung dating ikaw. Amen? Sabi sa alang-alang kay Jesus, He predestined us for adoption. Tandaan, nung sinulat ito ni Apostol Pablo, sa atin kasi, pag sinabi, ano ba Tagalog ng adopted? Ampon. Sa atin, ang connotation ng ampon, mga parang pangit, di ba? Pero tingnan nyo, yung, sino ba yung ampon ni Dolphy? Nasa kanya lahat ang chismis ako, no? Alam nyo, sa mga anak ni Dolphy, sino nakakuha ng kayamanan? Yung ampon. Bakit? Kasi may kasulatan na inampon siya. Yung mga anak na kilala, yan kilala niya ng mga anak ni Dolphy, di ba? Hindi sila. Kasi bakit? Hindi kasal yung mga nanay nila. Tanyo, ngayon nalalaman niya. Maghanap kayo, basahin. Pastor, showbiz ka. Bakit? May kasulatan na inampon siya ni Dolphy. Kaya sa mata ng tao, ang tagapagmana, yung may kasulatan. Yung mga nanay nila, hindi pinakasalan. Kaya napaka-importante na kasal ka. Amen? Tayo, sino yung ating nasa puso? Sino yung nag-ampon sa atin? Si God. Nung panahon nila, mas mabigat ang ampon kaysa sa anak. Bakit? Yung ampon, pinili, yung anak, hindi. Nagets? Kaya nung panahon ng mga Romano, pag ikaw inampon, mas mabigat, halos parang mas mabigat pa nga yung
ang iyong pagiging anak kaysa doon sa anak eh. Yung tunay anak. Bakit? Kasi yung anak, hindi naman napipili yan eh. Yung ampon pwedeng piliin, kaya ganun. Kaya tayo, pinili tayo ng Diyos kay Jesus Christ. Ito ang maganda. In accordance with His pleasure and, ano ba sa Tagalog yung pleasure? Kalugod-lugod, maganda. Ibig sabihin pala nito, nung pinili tayo ng Diyos, natutuwa siya. Ayun no? Masaya ang Lord, anak kanya. Masaya ang Lord, pinili ka. Masaya ang Lord, pagpalain ka. Kasi bakit? Pinili ka ng Lord in His pleasure and will. Nung pinili niya si Joby, natutuwa siya. Ayun ako na si Joby. Ayun ako na si Wendell. Hindi ko alam kung gano'n na itsura, no? Pero sabi, pleasure and masaya ang Diyos nung inampun ka niya. Sabi mo, tabi mo, ampun ka pala. Parang ayaw sabihin talaga, no? Sabi ko sa inyo, ang nag-ampun sa inyo si God. Amen? Kaya sabi sa 2 Corinthians 8:9, hindi kaila ang kagandahang loob ng Panginoong Hesus na kahit na mayaman ay naging dukha. Nakuha natin. Upang maging mayaman kayo. Yung kayamanan ni God, ni Jesus, nasa atin. O sino naniniwalang mayaman? Pag sabi ng amen. Mahirap. Parang, Lord, hindi naniniwala. Ulit, sino naniniwalang mayaman sila? Magsabi ng amen. O yan, dapat. Kasi bakit? May verse tayo na kahit mayaman ay naging dukha. Totoo ba? Naging mahirap si Jesus o nandito sa lupa? Kasi kung tutusin, pwede siya yung panganak na hari. Na hari ng anak ni Potiphar. Anak ng hari ng Rome o sino man. But he chose to be. Sabi nila, yung pagiging tawag dito, ng pagiging karpintero daw sino ba tatay niya? Juan ba? Tama. Jose nga, tama. No, Jose. Magandang trabaho na rin. Pero hindi kasing yaman ng hari. Amen? Ordinaryo. Mayaman ba si Jesus sa langit? Oo. Kaya nga tayo ay naging mayaman kasi nagkaroon ng pagpapalit. Gets? Tingnan mo yung katabi mo kung mayaman yan. Ito pa. Sabi ni Jesus sa John, babalik siya sa langit. Sabi niya, in my Father's house are many. O, tanyo, pag mansion ng usapan talaga, gumaganda ang iti nyo, no? Ibig sabihin, pagdating doon talaga, may mansion tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nandun na tayo, doon tayo sa mansion ko, no? Maganda tayo ron, mag-video tayo. Amen? Yung kahirapan ng tao, dinala ni Kristo upang ang kasaganahan niya ay ating natamo. O, tingnan mo ulit katabi mo kung mga milyonaryo na. Kaya mga kapatid, sabi ko sa inyo, kung talagang pangahawakan ninyo ang salita ng Diyos, ulitin ko, hindi ito prosperity gospel. Pinangahawakan lang natin na sa plano. Hindi ako magtataka na isang araw sa inyo magkaroon ng mansion dito. Invite nyo naman kami, house blessing, ha? Kainan yun eh. Amen, why? Ang sabi ng Lord, kung gagamitin mo ang iyong kayamanan para sa kabutihan, walang imposible sa Diyos. Amen? Ang tanong ito, Pastor, bakit hindi namin nararanasan? Yan lagi ang tanong eh. How? Pastor, bakit mayaman pala eh? Bakit hindi namin maranasan? Pastor, bakit anong sinasabi? Wala raw karamdaman. Bakit hindi namin? Ba't magulo pa rin kami? Ang tanong how? Ito na, number 3. Kaya tumuntuwa ako kanina, Pastor Joey, no? Talagang in sync yung ating, same spirit. Faith. Kanina, sabi ko, praise the Lord, may confirmation. Sino na nakapunta ng airport? Alam nyo sige na nga, sa mall na lang. Di ba sa mall, may pinto, yung pagpapasok ka, automatic bumubukas. Nakita na kayo ng gano'n? Sa SM ngayon, pagpapasok ka, automatic door. Kailangan, pumunta ka muna doon sa harap ng pinto. Pero pag nandito ka sa malayo, bukas yung pinto, sarado. Sarado. Automatic door, kailangan mong hakbangan para bumukas. Sino na nakapunta ng SM? Kasi yung SM ngayon, yung sa CR, yung gripo, gaganon mo muna para tumulo. Ngayon, kahit makipagtitigang ka dyan, abracadabra, hindi tutulo yan. Kailangan ilagay mo yung kamay. Ang tawag doon, proximity activated. Tayo may tinatawag na faith activated. Kaya dapat paganahin mo yung pananampalataya mo para maranasan ang breakthrough, need i-activate ang faith.
Ang linaw-linaw, kanina, tinuro na ni Pastor Joby, Hebrews 11, tama? Yung verse mo. Sabi dito, ang pananampalataya katiyakang mangyayari, ang alin, ang ating mga, ngayon, ano ba inaasahan mo? Siguro kung tatanungin ko tayo isa-isa, ano inaasahan mo sa'yo in the next 3 years? Sige nga. Tanungin ko kayo ngayon, in the next 3 years, sa tingin mo, ano buhay? Yung iba, ganito pa rin, same. Pag yun ang sinasabi mo, wala. Pero kung sinasabi mo, yung buhay po namin, siguro po, wala na kami utang, kung may utang ka man, maayos po, malaking bahay namin kasi may Bible study, o kaya magbibigay po ka ng malaking tithes para maging 2 floor na po ito. Mangyayari yung inaasahan mo at paninindigan tungkol sa hindi pa nakikita. So, ibig sabihin ko, nasa isip mo na isang bagay. At yun yung inaasahan mo, isang bagay. Mangyayari. Yun yung faith. Pero kung sa isip mo, sa puso mo, hindi mangyayari yun, kamusta na yung anak mo after 10 years, graduating na ba ng college yan? Hindi makakatapos yan kasi yan adik yan ito yung mangyayari. Pero kung sa isip mo, yung anak mo isang araw, tatawagin mo engineer Santillan, magkika-engineer yan. Kung nakikita mo na yung anak mo na si supermodel na yan, nakatun ka na sa ramp, nagka-catwalk na yan, mangyayari yan. Diba? Yun yung faith. Nakikita mo na yung inaasahan. Hindi pa nakikita ng mundo, pero sa isip mo nangyayari na yung faith yan. Kaya ang pinag-aaralan ko, Lord, dapat pala makita ko yung sarili ko nasa ganitong lugar na ako. Dapat yun nasa faith mo. Naalala niyo nung inatake ako dito? I believe that's faith. Kasi si Pastor gusto na ako isugod. Si Sister Gina, taga-sama na nung tingin sa akin, para matutuloy ko pa ba ito pagkanta? Pero ako, alam mo, nakita ko, nagpipreach ako dito. Yun yung faith. Lord, nakikita ko yung sarili ko ganito. Ulitin ko tanong, 3 years to 5 years, ano nakikita mo sa sarili mo? Ano nakikita mo sa pamilya mo? Ano nakikita mo sa anak mo? Amen. Yun yung dapat mong asahan, yung nakikita mo na. Kinulagdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang panataya. Bakit? Dahil ang pananampalataya, naunawaan natin ang sanlibutan na nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin ko, ikaw naniniwala na ang gumawa ng sanlibutan si Kristo, may faith ka na. Yan na yung simula. Kasi bakit? Alam mo, hindi galing sa Big Bang. At ang bagay na nakikita ay ginawa mula sa hindi nakikita. So, ibig sabihin pala, hayaan mo lang, gawin mo lang yung ginagawa mo, and let your faith work in your heart, in your mind, in your eyes. Makita mo na yung mga bagay na hindi mo pa nakikita. Ulitin ko yung tanong, ano nakikita mo sa sarili mo in the next 3 years and 5 years? Ayan, tanungin mo sarili mo, asa na ako paglipas ng 3 taon, paglipas ng 5 taon, paglipas ng 10 taon, paganda ba ng paganda ang buhay ko o pareho pa rin? Yung sasagot na pareho pa rin, pag-pray mo na yung faith. Dahil mo sasabihin mo, next 3 years, nandito pa rin kami sa Santa Maria, hindi namin alam, maghihintay pa rin kami ng ganito, ganyan, yung anak ko, gano'n, siguro 3 na anak niya. Wala. Pero kung nakikita mo yung anak mo, nag-excel sa klase, laging scholar, laging maganda yung grades, o ikaw nakikita mo na yung sarili mo, maganda yung bahay mo, lagi ka nandito sa church, talagang yung prayer life mo, dumugdog, nakita mo yung sarili mo, worker ka na, tingnan mo in 3 years. Amen? Yun yung faith. Exercise your faith. Kaya nga si God tuwa-tuwa sa mga tao nun kasi naniwala sa salita niya. Amen? Ito, tingnan nyo, napakaraming story sa Bible, lahat yan faith. Kung hindi nyo alam yan, basahin nyo Biblia nyo. Kaya nga napaka-importante magbasa kayo ng Bible kasi most of the Bible stories have faith in their context. Amen? Si Tomas, nung nakita, ano ba sabi niya? To see is to believe. Maniniwala lang ako dyan pag nakita ko na yung butas-butas. Nung nakita yung butas na, you're my Lord, my God. Amen. Si Pedro, nung nakatingin ka sa Diyos, lakad sa tubig, pero nung wala tingin sa Diyos, bagsak. Amen. Tayo mga kapatid, saan tayo nakatingin ngayon? Amen. Sabi sa Mark 27, ito paborito ko to Sabi niya,
Mahawakan ko lang yung laylayan. Kayo, ano yung hinahawakan yung laylayan? Laylayan ni Lenny. Amen? Mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ni Kristo. Gagaling ako. Hindi na nga sinabi, Jesus, pag-pray mo ko. Hindi. Mahawakan ko lang. Ano yung sabi nung centurion ba yun? Sabi niya, sabihin mo lang, gagaling na. Huwag ka nang pumunta eh. Sabihin mo lang. Amen? Ano pa sabi rito? Ang totoong faith, ito pa pala. Ang totoong faith, sinasabi. Sabi nga, mahawakan ko lang. Yung isa naman, di ba? Sabihin mo lang, Jesus, gagaling na yun. Ang tanong, ano sabi sa Bible? It is written, I believe, therefore. Pag naniniwala ka, pag pinananampalataya mo sa bagay, sinasabi mo, kaya nga ako pag-isip ko, pogi mo talaga, wait there. Bahala kayo, basta yun ang pananampalataya. Sabi ng nanay ko yan. Amen? Ano yung believe? Sabi mo, Pastor, believe yun, di naman faith yan. Mga kapatid, alam nyo ba, ang believe, ang Greek niyan, pisteo. Ang ibig sabihin, to have faith. Yun yung believe. Hindi naman pala faith yan eh. Believing is having faith. Amen? Ang root word yan, pisteo. Ang faith, pistis. Ewan ko, basta yun. Iisa pinanggalingan nilang Greek word. Kaya tanong. Ito tanong. If you have faith, you will see your breakthrough. Kung may pananampalataya ka, ulitin ko, the next 3 years, 5 years, 10 years ng buhay mo, asan ka? Tanungin nyo sarili nyo mga kapatid, paglipas ng, palapitin na natin, next year, nasan ako? Next year, ano na kami? After 3 years, ano na kaya buhay namin? 5 years, ano na kaya buhay namin? Paganda ba ng paganda? O paganda ng paganda ng paganda ng paganda? Mamili kayo. Hirap ng choices ko, no? Kaya ang tanong, what are you seeing? Ano na nakikita mo? Nakakita na ako ng bituin. Ano na nakikita mo ngayon, kapatid? Ulitin ko ano na ang nakikita mo ngayon sa buhay mo? Kasi yan lang naman ang usapan dito, ano nakikita mo sa buhay mo? Maganda ba? Paganda ba ng paganda? O pareho pa rin? Depende sa gobyerno yan, sino ang presidente. Bakit mo nilalagay ang buhay mo sa presidente? Di ba? Bakit mo nilalagay ang buhay mo sa mayor? Ito pa, sabi ko noon, lagi, bakit ganoon ang kabataan, ang pag-asa ng, bakit lagi na lang sila? Nung tayo, bata na, yun na sinasabi, asan tayo ngayon? Tapos ngayon, yung anak naman natin ng pag-asa, hindi ba pwedeng matigil na lang na sila yung pag-asa na, ito na yung pag-asa na hinihintay natin? Mula pa panahon ni Rizal, sinasabi na yun, hanggang ngayon sila pa rin once upon a time, tayo yung bata. Tama, hindi? Inasahan din tayo ng magulang natin, yan si Gina, balang araw, ganun. Di ba? Asan tayo ngayon? Praise the Lord. Di ba? Ang tanong, ano nakikita mo sa buhay? Kasi faith yan, kapatid. Pag-aralan nyo ng makita yung isang bagay na gusto nyo makita. Kung gusto nyo ng malaking bahay, dapat nakikita nyo na yung malaking bahay. Ilan ang pinto, ilan ang bintana. Amen? Ang isang bahay, kayo, ilan ang pinto ng bahay? Sige nga, tanongin ko. Yan, totoo. Yung ngayon, ilan ang pinto ng bahay? 3? 4? Maraming pinto bahay mo. Ano na yun? Malaki bahay nito, kaya naman tayo magpapag-house blessing. 4 ang pinto, yayamanin. Pero alam nyo, maraming pinto kayo, Brad Emmanuel. Ilang pinto? Isa. Okay, isa. Kayo pa rin ilan? 4. Mayaman din, 4 ang pinto. Pero sa totoo lang, marami. Ilan ba yung pinto natin? May pinto tayo sa harap, may pinto tayo sa likod, yung papunta swimming pool, di ba? Tawa na sila. Pero sabi nyo, maraming pinto bahay natin. Pinto ng aparador. Nakalimutan, pinto ng cabinet. Tanyo, bahay nyo, hindi nyo alam. Paano nyo pa makikita yung future nyo kung pinto lang, hindi nyo alam? Dapat kung may pinto ng aparador nyo, nakikita nyo. Kami nga, may nakikita, bibili kami ng electric fan kasi sila electric fan na. Di ba ganun? Pag may gusto kang bili, nakikita mo na. Ano ba bibili nating electric fan? Ito, yung ganito, yung wall fan Kasi wala nang lugar sa bahay Pag bibili ka ng cabinet, di ba nakikita mo na, gusto ko yung ganito kulay. Yun yung faith.
Pag bibili ka ng damit, bibili ko damit, kulay pula, yung mahaba, yung maiksi, yung hanggang dito. Ang pangit, pag nagsuot ako, hanggang dito. Yun yung faith. Ang tanong, what are you seeing? Amen? Kamusta naman ang faith vision mo ngayon? And then, lastly, tapos na pala ako. May breakthrough ka kasi may Kristo ka. Yan yung pinakamantigat. Dahil sa krus ng Kalbaryo. Yung breakthrough mo nagsimula sa krus. Hindi yan nagsimula nung pinanganak ka, hindi yan nagsimula nung tumama kayo sa loto, hindi yan nagsimula nung naging mayor yung kumpare mo, nagsimula ang breakthrough mo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Sabi sa Romans 8:28, and we know that in all things, God works for the good. Ang ganda, no? Minsan akala mo pangit pala, yung pala maganda pa rin. Ibig sabihin. Kasi bakit? Kumikilos daw ang Diyos sa kabutihan ng lahat ng, sino yan? Nagmamahal kanino kay? Jesus. And who been called according to His purpose? Sino yan? Si Jesus. So, ibig sabihin, kung ikaw okay, tanong, sino nagmamahal kay Jesus? Magsabi ng amen. Sino ang ginagamit ng Lord? Magsabi ng amen. Ibig sabihin, lahat ng mangyayari sa'yo, in all things, God works for the good. Minsan nakala mo, bakit ka na-late? Yung pala, kaya ka malilate dahil doon pala sa dadaan mo, may magbabanggaan, may magbabarilan. Daming kwento noon, na na-late sila nung araw na babagsak pala yung, ano pa na yung tower, yung 911. May mga Christian daw na tinanghali ng gising, na traffic, yung pala, biglang babagsak yung aeroplano sa, saan ba yun? World Trade Center. Nandun tayo, di ba? Na-traffic. Amen? Pag ikaw nasa Diyos, akala mo pangit, sa totoo maganda pala yan. Bakit? Tandaan natin, ang Diyos nasa taas, tayo nasa baba. Yung bang, si Jesus, dito pala may nagpapatayan. Tapos ikaw, bigla ka naputikan. Bakit ako naputikan? Kaasar naman. Doon ka pala pupunta sa may nagbabarilan. Pinutikan ka ng Lord para umuwi ka, hindi ka makapunta ron. Amen? Kaya minsan nakala mo, pangit na nangyayari sa buhay mo. Kung nasa ikaw kay Kristo, maganda yan. Amen? Ang sabi ito, for those God foreknew. Ito, daanan ko na rin. Ano yung foreknew? Sasabihin nyo, okay, tanong mo na, sino rito may Kristo? Magsabi ng amen. Okay. Ang sabi dito, predestined. Pag sinabi predestined, tinawag na pala tayo, kumbaga, may pinili na ang Diyos. Naniniwala kayo, pinili kayo ng Diyos? Amen? Okay. Kung pinili ka ng Diyos, ibig sabihin, wala pala tayong will. Pag sinabing will, wala ka na palang kakayanang pumili. Tama? Kasi pinili ka na eh. Pinili ka na ng Diyos maging Kristiyano nung bago ka palang ipanganak. So, ibig sabihin, wala ka na, ano tawag doon? Wala ka ng will. Wala ka ng free will. Diba? Wala ka ng kakayanang mamili. Tama? Di wala na pala tayo kakayanang manili. Hindi pala niya, yung free will. Hindi. Ang sabi dito, for those God foreknew. Ano yung foreknew? Mabigat yan. Ibig sabihin, sa kapangyarihan ng Diyos, alam niya sino yung tatanggap sa Kanya. Halimbawa, itong si Ezra, alam niya, pagtungtong ng 15 years old ni Ezra, nakita na ng Lord, tatanggap ito. Nakita na niya si Wendell, tatanggap na. Nakita niya si Leonora, tatanggap na pala. Yung mga nakita niya tatanggap sa kanya, yun ang kanyang pinili. So, ibig sabihin, we still have the free will to choose if we will accept Jesus as our Lord and Savior. Hindi natin alam yan. May mga tatanong, Pastor, yung namatay ko bang nanay, ligtas? Hindi ko masabi. Dahil malay natin, once upon a time in his life, in her life, she accepted Jesus. Ang tanong lang naman, tumanggap ba yan kay Kristo? Hindi sinasabi nag-church ba yan? Hindi yung nakapako yung katabi ni Jesus, sa tingin nyo, nasa langit yon? Yung isa? Yung sabi niya na, Jesus, sama mo ako sa paraiso. Sabi niya, today you will be with me in paradise. Nag-church ba yon? Binautismohan ba yon? So, ibig sabihin, hindi kailangan. Tayo, buhay pa tayo eh. So, ibig sabihin, mag-church ka. Amen? Ano sabi ito? He also glorified. Ibig sabihin ng glorified, ito yung mga biyaheng langit. Alam nyo, fair ang Diyos. Kung ayaw nyo sa Kanya, hindi Kanya pipilitin. Ganon din tayo, hindi tayo namimili. Pero kung ikaw sa Diyos, makakaasa ka, kukulitin ka ni Pastora.
Kasi alam ni Lord, alam ni Pastora, kay Lord, dito ka, huwag ka mawala, dito ka. Pastora, meron akong problema eh. May problema ka, ba't kung saan ka nagpupunta? May problema kami ng asawa namin. May problema na pala kayo ng asawa niyo, ba't kung saan ka? Problema kasi natin, may problema tayo, tinatalikuran natin si Jesus. Amen? Pag alam mo may problema ka, mas lalo kang lumapit kay Kristo. Amen? Kaya sabi dito, Romans 8:37, no, in all things we are more than conquerors through Him. Mga kapatid, ang biyaya at pagpapala natin kay Jesus lang. Amen? Ano sabi rito sa Philippians 4:13? I can do all things through Him. Jesus na naman, who gives me strength. Makakapag-preach ka, makagawa ka dito sa church, makakapagturo ka, whatever that is God have called you to do, kaya mo dahil kay Kristo. Ang tanong lang naman, willing ka ba? May oras ka ba? Kaya praise the Lord po sa buhay ng mga workers ng church. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen. Sabi mo sa katabi mo, may crown ka pagdating ng langit. Huwag yung tanong sa akin kung crown ng ano yung tansyan yan. Basta hindi ko rin kasi alam. Kasi hindi pa ako nakarating doon eh. Basta ang ginagamit ng Lord, mayroong crown pagdating ng langit. Amen? Kaya hindi po nawawalan ng saysay yung ginagawa niya, yung ginagawa ni Sister Ditas na maaga rito lagi. Hindi nawawalan ng silpi-silpis. Nakikita ka ng Lord, Sister Ditas. Amen? Nakikita ka ng Lord, Sister Flo. Amen? Nakikita ng Lord yung ginagawa niyo para sa Kanya. Amen? At ang Panginoon, pag nakikita ka, binibless ka niya. Amen? Sabi sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and mind in Christ. Ang kapayapaan, ang kasagutan ng panalangin, nakaangkla sa Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya mga kapatid, sigurado ako may breakthrough ako, may Kristo ka sa buhay. Kaya huwag mong sasabihin, grade 1 lang ang tinapos ko. Nakatira kami dito lang sa Kaisyo. Ang anak ko, nasa public school lang. Ano lang ako. No! Pag may Kristo ka, may magbabago sa buhay mo. Amen? Sino rito pagbabago ng buhay, magsabi ng amen? Amen? Hintayin nyo lang. On the way na yan. Sa John 16:22-24, ito na. In that day, you will no longer ask me anything. Very truly, I tell you, my Father will give you whatever you ask in. Ano daw sabi? Ang premise, humingi. Kaya ka wala, hindi ka humihingi. Sa pangalan ni Jesus. Sino rito nagpe-pray sa pangalan ni Jesus? Magsabi ng amen. Kaya yung mga anak natin, ngayon pa lang, turuan na nating mag-pray in the name of Jesus. Kaya yung mga bata, yung kanina, natutuwa ako kasi unti-unti, natuturuan na sila ng kaligtasan. Naglalaro kami, may jokes kami, may mathematics, may English kami, pero ang talagang core ng pagtuturo, si Jesus. Amen. Meron nga kaming vocabulary, kayo nga alam nyo English ng singkamas. Mata nyo, napaisip kayo. O sino Sister Ritas, huwag sasagot, alam mo na yan. O tanong, hindi nyo alam, tanongin nyo yung mga kids. Okay, our prayers must be in Jesus. Amen. Mga kapatid, huwag nyo talikuran ang gawain. Huwag nyo baliwalaan gawain. Kasi ang tinatalikuran nyo ang Panginoong Jesus. Give time to Jesus. Kasi kung mahal nyo talaga, Kristiyano ako, kailan ka nag-pray? Kristiyano ako, kailan ka nag-church? Amen? Kung talagang Kristiyano ka, susunod ka. Amen? May breakthrough ka dahil kay Kristo. Kay Jesus. Okay, summary na tayo. Ano una? May breakthrough ka. Bakit? Dahil binigay ng Diyos. Hindi na sa galing mo. Pangalawa, imputed. Nagkapalit tayo sa krus ng Kalbaryo. Pangatlo, faith. I-activate mo yung faith mo. O, tanong, ano nakikita nyo after 3 years? Sige nga. Pumikit ka, tignan mo sarili mo after 3 years, nasan ka? May oras pa ako eh. 3 years. 3 years, tignan mo. Asan ka? Yung ayaw pumikit. Gusto niya, dito na lang siya. In 3 years, nasaan ka? In 3 years. Dapat yung nabuo sa isip kung gusto mo, panimpalatayaan.
Nakita mo, ganito na kami, yung mga anak ko malaki na, malulusog lahat sila, walang may sakit sa amin. Kung may sakit nang magaling na. Yung bahay namin, dati 3 pinto, ngayon 12 na. May pinto na papuntang swimming pool. May swimming kami, kaya lang walang tubig. Bring your own water. Amen? And then lastly, through Jesus. Ito pinakamaganda eh. Pag may Kristo ka, sigurado ako may breakthrough ka. It's not because of your strength. It's not because of your education. It's not because of your family. It's not because of your place. It is because of Jesus. Amen? So, bakit tayo may breakthrough? Kasi regalo. Regalo lang yan. Bigay ng Diyos yan. Ang tanong, gusto mo bang kunin yan? Amen? Dahil sa Ephesians 2:8, favorite verse, for it is by grace you've been saved through faith, and this is not yourselves. It is a gift of God. Nung tumanggap ka kay Kristo, kasama sa kaligtasan mo yung breakthrough. Amen? Tandaan mo yan, may breakthrough ka. Sabi nga nung Bishop Amy, sabi niya, all meals are included. Pag sumakay ka sa aeroplano, kasama ang pagkain. At ganun din sa buhay natin. May kasamang breakthrough nung kumilala ka kay Kristo. Amen? Ulitin ko, hindi ka pinanganak para maghirap. Pinanganak ka para pagpalain ng Diyos. Amen? John 3:27. To this, John replied, a person can receive only what is given them from heaven. So, binigyan tayo ng breakthrough ng ating Panginoon. Ulitin ko tanong, sino rito ang may breakthrough sa buhay? Magsabi ng amen. Sino rito ang nakikita niya maganda na ang buhay nila pagsapit ng 3 taon? Magsabi ng amen. Sino rito nakikita nila yung buhay nila mas maganda pagtungtong na 5 taon? Magsabi ng amen. Ngayon, kung ano yung nakita nyo yan, panampalatayaan nyo. Kung gusto nyo, bahay nyo may activating. Grabe, bahay ni na Pastor Joby. Pagkapasa ka na, Pastor. Bubukas yung pinto. High-tech yung bahay. Amen. Gusto nyo ba bahay nyo gano'n? Pag magbubukas yung mga ganun yung gripo, high-tech ano. Pati yung kalan, palagay mo lang yun, automatic na, lahat automatic. Pagpasok mo ng pinto, bubukas yung ilaw. May gano'n na. Sa Amerika, yung bahay natin, gano'n. Amen. Kung nakikita nyo gano'n ang buhay nyo, panampalatayaan nyo. At walang imposible kay Kristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo na po tayo. Tanong, tinanggap mo na ba ang regalo ng ating Panginoon? Amen. Okay, sige, tayo yung mukhang manalangin. Na kailangan pa pinupuri ka namin,